NBI clearance renewal via eGov app. Pag-usapan natin yung buong proseso, ano yung mga dapat nating malaman at magkakaroon ba ng kahit na anong issue patungkol dito. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa eGov app, hindi lamang NBI clearance yung pwedeng ma-access natin dito. Kapag kinlik mo yung digital ID, makikita rito yung mga old or past NBI clearance mo na siyang pwede mong i-renew online lang. At later, makikita din natin na pwede siyang ipa-pick up or pwedeng ipa-deliver na din. So may option ka na hindi na talaga pupunta sa NBI site kahit sa pag-release o pag-claim nito. Paano yung proseso? Kapag nakapag-login ka na sa eGov app, makikita mo agad tong NBI clearance dito sa bandang gitna. Kung sakaling hindi mo to makita, let's say nag-update yung system, pwedeng pumunta dito sa NGAs or scroll down ka, makikita mo itong National Government Portals. Kahit alin dito ang piliin mo, pwede rin naman. Ito nga pala yung sinasabi ko na baka wala kasi yung NBI clearance na katulad nito sa bandang gitna, which is ito yun. That's why, pwede kayong pumunta to any of this. Kapag kinlik natin to, by category or by agencies. Para sa akin, mas madali yung by agencies kasi pwede mong i-type dito yung NBI. Or scroll down ka hanggang sa makita mo yung NBI katulad nito. Ang pipiliin mo ay NBI clearance. Ang video na to ay para lamang sa renewal. Hindi ito for first time na mag-a-avail ng NBI clearance or yung first time job seeker. Ang first time job seeker kasi ay libre. That's why hiwalay na proseso pa yon para nga naman ma-exempt kayo sa payment. Dito sa renewal, meron ditong option na makakapagbayad kayo gamit lang din yung eGov app. Pag kinlik natin to, kailangan mo mag-provide ng additional information. Mapapansin nyo na hindi na kailangan mag-provide ng personal details like yung name, yung birthday mo, kasi na-provide mo na yon dito sa eGov account mo. So, dadagdagan na lang natin ng health data, birthplace, other personal information. So, sa health data, weight, height, eye color, i-drop down nyo na lang para mamili na lang kayo sa listahan. Sa scar marks, pwede nyo ilagay dito. And then complexion, mamili na lang din kayo dito sa drop-down list. Para sa birth country, tap nyo yan at nasa unahan yung Philippines. Kung sa ibang bansa pinanganak, hanapin na lang dito. I-scroll down lang. Sa Philippines naman, hihingin din yung province, maging yung municipality. For other personal information, andito yung marital status. Single ba? Married? Next, yung religion. Piliin nyo na lang din sa listahan. Kapag okay na, tap yung next. Emergency information, father details, at mother details na din. Kung walang information to any of this, pwede naman yung NA. So, kompletuhin natin. Ito yung sa emergency information. By the way, for emergency contact info, yung relationship niyan ay hindi naman required na family member mo. Kahit nga friend or colleague, pwede din. Basta siya yung pwedeng kontakin in case of emergency. Father details naman, and then mother details, ibig sabihin pangalan ng nanay nung dalaga pa. Tandaan na dito nagkakaroon ng common error. Una, ang last name, and then first name, and then middle name. Pati rin sa mother's maiden name, last name muna, first name, and then middle name din. Occupation naman, may drop-down ulit. So, pili kayo ng pinakamalapit dito. Next naman, pwede kayo mag-upload ng educational attainment. Pero nung tinry ko na hindi mag-upload, nakapag-proceed naman, hindi siya ni-require sa akin. Salary range, pili lang din dito. And then industry, nasa listahan din. So, pili kayo ng pinakamalapit. Yun na, nung pagka-tap ko ng save information, congratulations, nakapag-save na raw tayo successfully. Nung tinap ko yung okay, nag-white screen lang. So, ang ginawa ko, nag-log out ako, log in ulit, punta sa NBI e-clearance application or dito sa NGAs. And ito na yung nakita ko. May mga part dito na baka kulang yung info, especially kung married. Kasi kanina hindi naman tinanong yung spouse details, baka mamaya tanongin ulit sa inyo. So, i-provide nyo na lang and then save changes. From here, mag-renew na tayo. 4 steps. Kanina kasi nag-provide lang tayo ng mga info. This time, NBI clearance na talaga ipagkadaanan natin. Step 1, i-confirm. So, scroll down lang, i-check to, I confirm my details are correct. Yung full name, i-double check, date of birth, and address na din. Tap natin tong renew clearance. Delivery. So, ang kagandahan dito, may option ng door-to-door delivery. Hindi na kailangan pumunta sa NBI site. Sa ngayon kasi, main site yung option. Hindi pa pwede sa ibang lugar. Pero by the time na pinapanood mo to, baka mag-update yung system. At pwede nang i-pick up sa pinakamalapit sa inyo. Hindi lang sa main site.
So, kung door-to-door, ang babayaran ay 360. Kung pick-up naman, ito yung sinasabi ko na NBI Clearance Center, main office. Ang charge naman yan ay 160, bali 130 para doon sa document at convenience fee na 30 pesos. Sa pay, 160. And kung ano man yung mapili mo, whether door-to-door or for pick-up, ito yung option natin para makapagbayad. Pwedeng via GCash, Maya, credit card or debit card basta merong Visa or Mastercard na logo, Shopee Pay, or pwede yung ibang option dito. Pwede rin naman cash payment, normally sa mga pawn shop, tinatanggap ito or sa bayad center. Or kahit sa mga malls, halimbawa sa mga billing center ng SM or Robinson, pwede rin naman. And then, pay with cash payment at generate na yung reference number. Pag pinili yung GCash Maya, pwede kayo ma-redirect dun sa mismong app. So, proceed tayo dito. Meron na tayong reference number. Ito yung pinakagagamitin natin para ma-claim yung NBI clearance just in case na pick-up yung pinili natin. Tap ko tong view transaction status at makikita rito na NBI Clearance Center sa UNAV, ito yung main site. Pwede kong i-cancel itong transaction, pero ang pinakamahalaga dito ay kapag nabayaran na natin to, dapat from pending, magiging paid ito. Nga pala, just in case na i-exit nyo yung app, paano nga ba ma-access ulit yung NBI clearance? So, pareho lang din kanina, NGAs, and then by agencies, type nyo yung NBI, piliin nyo to, NBI clearance. Instead na sa profile, ang pipiliin nyo na ay transaction kasi may nagawa na kayong transaction nga, which is yung pag-renew. Hinihintay na lang na mabayaran ito. Regarding dito sa NBI clearance na sa main site, tinry ko kasi siyang palitan or let's say nag-apply ng panibago. Nag-search ako, let's say Cavite, wala. Pampanga, wala. Tacloban, wala. Kahit ano, wala. Ang meron lang talaga for now ay yung sa main office nila. So, i-double check nyo na lang kapag tinatry nyo na baka nadagdagan na to, baka nag-update yung system at pwede na siyang i-claim to any sites of NBI, especially kung yun yung malapit sa atin. And kapag nakapagbayad na, pumunta lang sa NBI, mapapansin nyo na hindi na kailangan ng appointment. Pwede kayo pumunta as soon as makapagbayad kayo at makuklaim nyo na yung NBI clearance ninyo. Tandaan lang na kailangan magdala lagi ng government-issued ID. 2 ID ang hinihingi kapag sa NBI. At dapat i-ready nyo na rin itong reference number. Sa akin, sinusulat ko ito sa papel para ibibigay ko na lang dun sa nag-a-assist or sa NBI officer. And then from there, pwede nang i-print itong document na to. And that's it. Nakapag-renew tayo. Very quick. Pwede ang door-to-door delivery kung sakaling hindi kayo makakapunta sa site. Pero kung makakapunta naman kayo, ang charge niya ay 160 pesos. At pwede nyo nga siyang i-pick up as soon as makapagbayad kayo. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button. Kung may question kayo kung paano naman yung sa first-time job seeker, pwede nyo rin i-check yung page or channel namin. Meron kami ginawang hiwala na tutorial video para dyan. See you sa mga next videos. Bye-bye!